Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na Tambalan, Nicole Yala and Diego Bandido. Itago niyo na lang ako sa pangalang Francine, 25 years old, at nagtatrabaho sa isang paggawaan ng sapatos sa Marikina. Matagal na po akong tagapakinig ng Mahiwagang Burnay. Sa dami ng sulat na napakinggan ko, marami-rami na rin ang aking napulot na aral. Kaya naman ngayong naguguluhan po ako, naisip kong sumulat po sa inyo at humingi ng payo. Ganito po kasi, bago pa lang naman kami ni Ian, wala pa pong 1 taon. Pero kahit maigsi pa lang ang pinagsamahan, ramdam ko naman na mahal namin ang isa't isa. Kaso isang araw, aksidente kong nabuksan ang cellphone niya. Doon ko nalaman na may nililigawan pala siya sa trabaho. Sa tingin ko, konting-konti na lang, sasagutin na siya. Natulala ako sa natuklasan ko pero nang makarecover sa pagka-shock, kinumpronta ko siya. Tinanong ko kung paano niya ako nagagawang lokohin. Tinanong ko kung ano pa ba ang kulang sa akin at kung ano bang meron sa babae niya na wala ako. Sa halip na sagutin ang mga tanong ko, inaway ako. Bakit ko daw kasi pinakailaman yung cellphone niya, personal na gamit daw niya yun. Invasion of privacy daw. Sa isang iglap, nabaliktad ang sitwasyon. Ako na ang pinalalabas na may kasalanan. Nicole and Diego, paano pong nangyari yun? Bakit biglang ako na yung may mali? Kasalanan ko nga po ba? Naguguluhan po ako at sana ay maliwanagan ako sa iyong payo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang kahit nalulungkot na tagapakinig, Francine. Ay, we feel you, Francine. Francine, ganyan talaga. May mga tao talagang akala natin ay mahal tayo, akala natin ay kakampi natin. Pero sa totoo, in the end, sila pala ang tatraidor sa atin. Ganyan. At ganun po talaga sa buhay. Nangyayari po talaga yan. Okay. So, para sa akin, Francine, hindi ka na dapat maguluhan. Kasi klarong-klaro naman na sobrang red flag ni Ian. Diba sobrang red flag niya? Isipin mo, siya na nga tong nambababae. Siya pa tong nambaliktad. Anong malabo doon, girl? Ang linaw, kasing linaw ng kumikinang na ulo ni Diego Bandido. Apakalinaw! Well, Francine, para maintindihan mo lang kung bakit ganito yung nagiging reaction. Psychologically, ang tinatawag nila dito yung fight or flight. Parang fight or flight. Ito yung response. Aawayin. Or lilisan, aalis. Lilisan. So, ito yung response ng utak natin for survival mode. Ayan. Pag naku-corner na, it's either pa-fight tayo o tatakas. Yan. So, in the case of Ian na kinorner, ang ginawa niya ay nag-fight. Ang ginawa niya, dumepensa. Pa-victim. Victim mindset. Isipin mo yan, apakalinaw niyan, girl, Francine. Pa-victim. Ayan. Diba? Tapos, nambibintang. Na nakialam ka. Correct. Nambababae.
Well, malabo dun. Sabihin na natin na pakialamera ka naman talaga. Ay, pwede. Kasi pinakialaman mo eh. Ay, pero naniniwala naman din ako, Jegs, na minsan yung mga ganyan mga bulong yan Oo. Mga, ano yun? Tinatawag na divine intervention. Oo, blessing in disguise. Ayan, yan. na yung pagiging pakialamera mo, nag-benefit ka, nakilala mo siya. Correct, may ganun na parang minsan may mga ganyan. Ganyan ako nakadiscover ng ng pambababae. Na hindi naman ako normal o regular na nangingialam ng bag ng jowa. Kasi bag niya yun. Minsan natatakot ako kasi minsan baboy yung mga lalaki sa gamit. Baka may makita akong bubble gum na mga 10 taon na nandun. So, natatakot akong Tsaka, yun nga, tama nga naman din. It's privacy. Your bag is very private. Parang phone. Kasi sa phone mo malalaman, mamaya, kunyari, magpo-phone, tayo, raid, Jegs. Malalaman mo yung personalidad ko, depende sa mga apps na naka-download. Depende kung ano yung pag nag-type ka sa aking search bar, yung mga lalabas dyan, diba? So, totoo naman din that it's private. Pero in the same way na nung na-experience ko yan na yung bag ng jowa ko, chinek ko, hindi naman ako normal na nag-check ng bag, Jigs. Parang bag niya yan Ayoko din namang tinitingnan yung bag ko. Totoo naman din. Diba? Pero for some weird reason, divine intervention, or may feeling talaga ako, parang kinakausap ako ng bag. Sabi ng bag. Mo ako. Silipin mo. Inaakit niya ako. Ako naman marupok. Mabilis maakit. Diba? Pinuksan ko naman kasi parang niya talaga ako kinakausap. Nandun lang naman siya sa corner of the room. Walang ginagawa. Tapos yung jowa ko na wala kasi meron siyang ginagawang iba. That time. This was long ago. Pero sabi ng bag, halika na. Puntahan mo ko. Yan, di ba? Buksan mo. Yan. Kalikutin mo ko. Kalikutin mo. Di ba? Para bang kinakausap talaga ako ng bag. So, in other words, curiosity got into me. Binuksan ko yung bag. Pagbukas ko ng bag, nakita ko yung payslip. Ay, nakita ko muna yung ID. Sabi ko, ang cute-cute niya talaga. Tapos nakita ko yung payslip. Nung nakita ko yung payslip, hindi naman ako nagulat dun sa magkano. Nagulat ako sa pangalan. Okay. Iba ang pangalan. Napakilala sa'yo. In short, nabudol ka! Nabudol ako. 'Di ba? At doon ko nalaman. So yung sinabi mo kanina, ano ba yung defense natin kapag nako-corner? Fight or flight? Medyo nagpa-victim din si kuya. So ang mga rason ganito. Kasi hindi ko sinabi kasi baka pag nalaman mo, hiwalayan mo ko. Malamang! Anong pambihira? Baka, at saka kasi magkahiwalay naman kasi talaga kami. Yan. Mga ganyan. Hindi naman kasi niya talaga ako mahal. May mga gano'n, gusto niya pang maawa ako sa kanya. Ang linaw-linaw. So, kaya Francine, kaya yun yung sinabi ko kay Francine una pa lang Anong malabo doon? Pakalinaw. Correct, tama. Sobrang red flag. Saka wag mo sisihin, Francine, yung sarili mo. Wag talaga. Pasalamat ka. Pasalamat ka kasi as early as this, imaginein mo kung dalawa na pala kayong tinutuhog. Correct. Diba? Imaginein mo kung naging asawa mo. Diba? Imaginein mo kung may mga anak na kayo. Tapos saka mo lang nalaman na barbecue stick pala siya. Ayan, ang dami niyang tinutuhog. Ang dami nakatuhog sa kanya. Sapatusin mo kaya? Yung takong siguraduhin mo na babaon dito sa bumbunan na. Diba gumagawa kayo ng sapatos? Correct. Piliin mo yung pinakamatulis na stiletto dyan. Bihira tong iyan na to. Nakakalurkay. So, ganon. Wag na ma-feel mo na baka kasalanan ko nga. Hindi. Siya yung may kasalanan. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Kasi kadalasan ganun tayo Diba pag iniwan tayo ng taong mahal, may ginawan ng hindi maganda, parang ano ba yung kulang sa akin? Correct. Diba? Tingnan mo, yun yung mga tanong niya Saan ba ako nagkamali? Ayan. Ano bang meron siya na wala ako? Ganon. Ang meron si Ian at yung babaeng yun, taglay na kalandian. Period.
Wag mo nang usisain. Correct, oo. Malinaw na malinaw. Manloloko si kuya tapos nagbibiktim-biktiman pa. Kakabuisit ha. Gaya na yung pabo! Sabi ng pabo! Ayaw yan ni Mama Mia ng Isabela. Oo. Hi, Mama Mia. Hi, Mama Mia. Mama Mia. Here I go again. Paano ba yun? Oo, Mama Mia. Yan, para nakakatakot. Mama Mia, hindi ka tinatakot ni Diego. Ayaw ni Mama Mia ng Isabela ng ganyan. Oo. Yung gumagawa na nga ng kasalanan tapos siya pa yung victim. Sarap sa bunutan sa ilong. Kaya nga! Sarap tirintasin ng ilong. Sarap dukutin ng buhok sa ilong hanggang madukot niya isopagos dadaan sa ilong. Alam mo, Francine, gaya ng sabi ni Nicole na it's a blessing in disguise. Yes. Oo. For some reason, di ba, na hindi ka naman nakikialam. Correct. That moment, pinakailaman mo, ay pwede ka naman makita naman na iba eh. Pwede. Pero nakita mo yung conversation. kalandian. Oo, na yun. Diba? Hindi natin sinasabi dito na ang lesson is, next time, pag nagka-jowa, kakalkalin mo laging cellphone. That's not the lesson. Kasi totoo naman that there is such a thing as privacy. Papaalam ka pa rin kung gusto mong tingnan yung kanyang phone. Ang lesson to be learned is next time, talagang maging mas kilalanin, maging mas maingat, 'di ba? Maging mas observant, ganon. Though may mga cases naman pero hindi namin alam, hindi ko alam, Francine, kung sa'yo nangyayari na ito, na hindi natin alam na nakikialam ka pero kuminsan produkto yun ng mga red flags na maliliit na nakikita mo na. True. Hindi mo naman sinasabi na nagdududa ka pero deep inside, nasa subconscious mo siya. Correct. May mga nakikita ka ng red flags, dinidisregard mo lang. Kaya nagkakaroon ka ng tingnan ko nga dito. Ayan, kasi may duda ka na eh. So may idea ka na, di ba? Na baka may ginagawang kababalaghan si Correct. Ian. At ito na nga, truly. Confirm! So ito yung sinasabi natin na malinaw siya. Ayan. So okay na yan. Meron talaga mga tao na dadaan talaga sa ating buhay. Sadyang to teach us a lesson. Tapos na yun. Ayan. That's another chapter. Ang bata mo pa, Francine, 25 ka pala. Correct. Imagine mo na lang 25 si Nicole. Anong mga pinagdaanan niya? Sorry ka. Sa baba, usap tayo. Jegs, kung natatandaan ko ba? Mamayang hapon, limot ko na kung anong pangalan ng bida ng Burnay. Maya-maya lang, pag nag-off tayo ng mic, Jegs, wala na, hindi ko na alam kung anong Kaya wag kayong magtataka kung halimbawa, ma-meet nyo si Nicole o ma-meet nyo kami sa labas na, uy, nakikinig kami, sumasagot lang kami, ang galing naman. Pero sa totoo, hindi namin naalala. Unless, parang katulad ng teacher, parang feeling ko, kasi naging teacher ako once na ang natatandaan ko talaga ng mga estudyante, yung mga nasa extremes. So, sobrang bait, sobrang talino, sobrang tamad, sobrang may itsura, lahat ng sobra. Yun yung mga natatandaan ko. Pag nandun ka sa average, sakto lang yung So, ganun din dun sa kwento na May Wagang Bornay. Unless yung kwento ay talagang yun yung nagpaiyak sa akin. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako nakatulog ng ilang araw. O kaya talagang sadyang, yan matatandaan ko talaga yan. So, ipaalala nyo po sa amin. Kasi nahihirapan din po kaming mag-etchos. Sino ka nga? Ano na nga yung kwento mo? Sipin mo, for so many years, araw-araw kami nagkukwento. Siyempre, hindi namin matandaan lahat. Diba? Pero naway, hindi man namin natatandaan ni Diego, yung lesson, yung mga kwento, sana yung mga lessons, talaga natatandaan niyo. Kung may napipick up kayong lesson. Kung may napupulot Correct. Kasi sa Truly, hindi rin kami sure. Kung meron talagang napipick up na lesson. Ayan. Francine, ang bata mo pa, 25 years old ka pa lang, marami ka pang pagdadaanan. Sobra. Tsaka ang dami mo pang pwedeng ma-meet. Mga taong makakarelasyon na talagang ipaparamdam sa'yo how it feels na ikaw lang mag-isa at wala nang iba. So it's a lesson to learn. Kumbaga, balikan mo kung paano ba yung ligawan process, yung courtship. Correct. Baka may mga na-mislo ka doon na dapat pinagtuunan mo muna ng pansin. Pero dinisregard mo kasi pogi yan. Di ba? Juwang-juwa ka na. Correct, Kwento ko kayo sa podcast yung mga ganyan ko.
Pwede, di ba? Pwede. Yung mga dinisregard mo na, in-overlook mo na lahat ng mga red flag kasi pogi eh. Oo, yan. Dahil juwang-juwa ka. Dahil juwang-juwa ka na talaga, yaan mo na. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, so Francine, salamat uli sa tiwala. Ayan. Pero go lang girl, ayan. Ano yan?